So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo ako magpalit ng rear shock absorber nitong Nissan Sentra GX. Okay, itong N16. So simulan na natin to mga paps. So okay mga paps, ito, bago ko simulan ng pagpapalit nito, magpapalit ako nito kasi syempre obvious naman na ano na to, tawag ito, sobrang tagal na siguro nitong hindi napapalitan. Tapos na ito, ang sintomas nito, kapag lagpas sa hubs, may lumalagapak, malamang patay na shock absorber nito mga paps. May pagkakataon kasi na hindi mo makikita yung yung leak niyan. Okay, so hindi ibig sabihin nito pag hindi mo nakikita ang leak niyan, tapos sobrang tagal na ng goods pa yan. So pwede tayong gumamit ng bounce test, pwede natin tanggalin yan, titignan natin kung lalaban pa yan, aangat pa yan. Yan. Sa case na to, ito, wala na talaga, lumalagapak na siya. Wala namang kalampag. Pero pag siya lumalagapak, tapos nun, obvious na mararamdaman mo ng personal na spring na lang nagdadala. Simulan natin sa pagtatanggal ito mga paps. So sa pagtatanggal ito, meron yan dito, may 14mm yan dito, 14mm yan dito, tapos meron yan din dito. Yan. Ito ay 17mm. So ang gagawin ko muna, bago nating kalasin yan, bubugahan ko muna ng WD-40 yan. Ito, WD-40. Yan. Tapos, so ito, sprayin din natin yan mga paps. So luwagan na natin to mga paps. Ito 17mm. Naluwagan ko na to. Ngayon, hindi ko muna tatanggalin yan. Tatanggalin ko na yung nasa taas muna mga paps. So ito 14mm, 14mm. Okay? So gagamit na lang ako ng deep socket dito mga paps. Tapos yung sa baba naman. Ayan. Ganyan natin to. Okay. So, ayan. Wala. Tapos, daan lang natin to dito. So, ayan. Okay na siya. So, okay mga paps. Ito, tatanggalin ko na itong shock absorber na to. Ngayon, sprayan ko na muna ng WD-40. Ito. Okay. So, ito siya mga paps. Ang gagawin ko ngayon, kukompress ko muna yung spring. Okay. So, kukompress ko yung spring. Yan. Paano ko basta yan? So okay mga paps, ito 14mm yan. 14mm dito ng nut. Yan. Tapos gagamit ako dito pangharang. Yan, sa dulo niyan. Ay! So ito na problema mga paps. Hindi mo mura to, gagawin ko papawelding to mga paps, okay? Yan, luwag na. So, ayan mga paps, hindi umubra. So, ayan siya. Diba? So, siya ngayon. So, ang gagawin ko rito, i-welding ko to. Pa-welding ako. Talagang solid na welding. Nakaano yan dito, may bakal yan dito. Tapos saka namin i-break. Okay, so yun na lang naiisip yung solusyon dito. Wala na eh. Total naman, papalitan ko naman yung shock. Kaya okay lang na sirain na namin yan. So yun mga paps, natanggal ko na to. Yan. Hindi mo pa yung discard ko. So, kung gumamit ka ng vice grip, sasablay. Kapag gumamit ka ng ng adjustable range, saka pipe range, sasablay pa rin. Siguro dahil sa katagalan na rin ng ng shock, kaya nangyari yun. So no choice ako, binelding namin, yan, para ma-break namin yung nut. Okay, so ito, tanggal na siya. So ngayon, tatanggalin ko na ngayon to mga paps. So yan. Ito yan. Ito siya. Ayan. Ayan. Siya. Meron siya dito. Ayan, dito. Ano ko lang yan muna yan dyan. Dito, malito. Tapos, ito. Ito yan, dito nakalagay yan.
nakalagay yan. So, ganyan siya mga paps. Ngayon, ito. Ito yung papalitan ko. Yan. Ngayon mga paps, ay papalit ko rito. Itong Nitrotech. So, itong Nitrotech ang pinalit ko kasi budget meal to. Ito, KYB. Ito yung isa. So, ang part number niyan, 341279. Yan, 341279 yan. Ito, meron nakalagay dito yan, 341279. So, ito yung luma. Ito yung luma, ito yung bago. Yeah. Tumagas na. Wala na. Lumabas na yung langis, oh. Wala na to. Ayan na. Wala na. Okay. Wala to siya. Tagas na yung langis. Pakita ko isa para makakita. So, ito yung sa kabilang side. Tignan niya. Ayan siya. Ayan, hindi na umaangat. So, wala na yan. So, ito. Yung isa, itong luma na to, pagka ganun ko, lumabas na yung pinaka-oil niya. Pagka ganun ko, hindi ko alam kung mapubunot ko pa. Wala na. Stack up na to. Wala na, sira na. So, ito pinalit ko mga paps. Mas maganda talaga magpalit kayo ng KYB. Kaso, mahal eh. Ito kuha ko rito, around 2.5, 2.6. Yan, budget meal to, itong Nitrotech. Pero okay naman to. Yan, okay naman kahit paano. Hindi naman madalas gagamitin yung sasakyan na to, kaya okay lang. So ito, ibabalik ko na to dito mga paps. So okay mga paps, ngayon ibabalik ko na tong shock dito sa may spring. So sa pagbabalik nito, tandaan nyo ganito. Ito, meron yan ditong yung pinakamaliit na part yan, yung cut na yan. Dapat tatama yan dito. So pag ganyan siya. Ngayon, ito magpalit na rin kayo nito para sigurado. So ito yung part number niyan. Yan, 5524, di ba to? Dash 0M015. Ito, para dito sa GX. Pasok nyo ito dito. Yan, pasok. Tapos sasagad sa dulo. Tapos, pasok natin siya. So, dapat ganyan yan, posisyon niya. Pakita ko ha. Ganyan. Mas pwede ko nang lagyan ito ng nut. Tapos yan, i-release ko na yung spring yan. Okay, so release ko na yung spring. So ganito, ibabalik na natin yung pinaka rear shock natin. Dito. So, ganyan siya. So, pwede nyo unahin sa baba para ma-shoot nyo to. Yan. So, unahin natin to. So, nilagyan ko ng graso yung yung nut para sa baba. Yan. So, yan siya. So, pagkalagay ko ng bolt sa baba, lalagay ko na to ng nut. Pagkalagay ko ng nut dyan, hindi ko pa hinihigpitan, inangat ko muna to para mas mapadali ko mahigpitan yan. Yan, inangat ko muna to, itong part na to, para umangat siya at saka mahigpitan ko to. So, ang proper torque nito ay 41 to 50 Newton meters. Okay, gagamit ako ng torque wrench dyan mga paps.
all goods na yan mga paps. Susunod natin sa baba. So, higpitan ko na to. Ang proper torque specs nito ay 108 to 127 Newton meters. Okay? So, ayan. Tumunog na. Okay, so, tanggalin natin to. Tapos, ibabalik ko na yung gulong. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to, nakatulong to in case na magpapalit kayo ng rear shock absorber nitong Nissan Sentra. Okay? So paano mga paps, maraming salamat sa inyo.